Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ay atin ang ipapahayag ang mabuting balita para sa darating na araw ng linggo. Brother Neil. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililihis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng mas lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako, ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganitong mga sanga ay tinitipon, inahahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang magbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Ang salita ng Diyos.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po tayo ay mananahimik upang namnamin at itanim sa ating mga puso ang salitang ipinahayag sa atin. Ang sinumang sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Inilikha at hinirang upang mahalin, nang mamukat bunga mo'y manatili. Umayo ka't magbunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ngayon po tayo ay sasamahan ng Espiritu Santo upang pagnilayan itong salitang ito, upang ihanda rin tayo para sa darating na araw ng linggo, no, sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. No, ngayon po ang ating ebanghelyo ay nanggaling sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 15 verses 1 to 8. Ito po yung inihalin tulad ni Jesucristo ang kanyang pagkatao sa puno ng ubas, no? Pero bago po ito, babalikan natin ang lumang tipan. Sa lumang tipan pa lamang ay napakaganda na, sapagkat itong puno ng ubas ay ginamit na bilang paglalarawan sa bayang Israel, no? Halimbawa, pag binasa natin yung Psalm 80, sabi roon, yung Israel daw ay puno ng ubas na kinuha sa Ehipto. At bago dalhin dun sa lupang pangako, nilinis muna ng Diyos. At ito'y totoong nangyari, sapagkat
tinulungan ng Diyos ang bayang Israel na lupigin yung mga bansa o yung mga nasyon, mga Canaanites na naroon para maitanim yung bayang Israel doon, no? Mababasa natin yan sa Psalm 80 verse 8, no? Kaya naman sa mga propeta, palagi nilang inihahalin tulad ang bayang Israel sa puno ng ubas o kaya sa ubasan, no? Pag binasa natin halimbawa yung Song of the Vineyard, no? Ito yung awit para sa ubasan kay Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. Napakaganda nun. Meron din kay Jeremiah chapter 2 verse 21, kay Ezekiel din sa chapter 15, sa chapter 19, at kay Hosea chapter 10 verse 11. Ang paglalarawan pa nga nila, Israel is like a luxuriant vine, no? Parang isang napakagandang puno ng ubas, no? Kaya nga nung panahon ng mga Makabeyo, hanggang bago sila masakop ng mga Romano, no, makikita natin unang-una sa loob ng templo, no, bago pumasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, meron doong inukit, no, parang bronze siya o tanso na puno ng ubas dahil naglalarawan ito sa bayang Israel. At yung kanilang coins, no, yung pera nila, meron ding nakaukit na puno ng ubas. Pero pagbabalikan natin sa aklat ng mga propeta, no, yung pagtutuwid din ng Diyos sa bayang Israel ay malakas, no? At inihahalin tulad din sila sa puno ng ubas. Halimbawa nga kay Isaiah chapter 5, no, inihalin tulad siya sa puno ng ubas yung bayang Israel na inalagaan, no, inayos yung paligid, no, nilagyan ng bakod. Pero bandang huli ang naging bunga ay maasim na bunga. No, sabi ni Yahweh, parang hindi ko kilala yung bunga na ito, bakit hindi matamis, no? At ganoon din kay propeta Ezekiel, no, na para bang yung bunga ay bungang ligaw, no, wild grapes, no? Hindi matamis, no, parang hindi inalagaan. No, kaya nga makikita natin na doon din sa aklat ng mga propeta, isang araw hinayaan ng Diyos na masira yung fences o yung bakod ng ubasan at hinayaan niya yung mga mababangis na hayop ay tapakan at sirain yung ubasan, no? At alam natin na ito ay paglalarawan noong panahon na nasakop ang bayang Israel ng mga ng Assyrians, no, at ng mga Babylonians, no? Dahil wala nga silang matamis na bunga, no? Kaya makikita natin itong ebanghelyong ito, meron siya palaging background. Lahat ng ebanghelyo binabasa natin, meron siyang background sa lumang tipan pa lamang. Ngayon kung titignan natin itong napakagandang ebanghelyo na binabasa natin, no, ito ay merong misteryo, no? Kasi sa lumang tipan, yung Diyos, nag-aalaga siya ng ubas. Hiwalay siya sa puno ng ubas. Pero itong sinasabi ni Jesucristo, I am the true vine. No, my Father is the vine dresser. Dito sa ebanghelyong binasa natin, yung Diyos pa rin, yung Ama, Diyos Ama ang nag-aalaga ng puno ng ubas. Pero si Jesucristo, nakiisa na sa puno ng ubas. No, para bang pwede nating sabihin na noon, hiwalay ang Diyos sa tao. Yung tao, yung puno ng ubas at hiwalay yung Diyos, pinapangalagaan niya lang yung puno ng ubas. Pero dito sa ebanghelyo natin, ito yung misteryo ng pagkakatawang tao. Nakiisa si Jesucristo sa puno ng ubas. No, kaya nga tinawag niya yung sarili niya na ako ay puno ng ubas. No? At alam naman natin sa ebanghelyo ni San Juan, kapag sinasabi yung I am, ako, 7 beses to yung I am sayings. Yung I am, Diyos lang ang gumagamit nito, ha. Sa buong kasulatan, pag sinabi yung I am sa Griego, ego eimi, palaging Diyos lang ang gumagamit nito, no? Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, ilang beses ito, I am the bread of life, no, I am the good shepherd, I am the way, the truth, and the life, no? I am the light of the world. Ibig sabihin sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi rito na si Jesucristo ay Diyos. At dito sa Ebanghelyong pinahayag natin, bilang Diyos, nakiisa siya ron sa puno ng ubas. At siya na yung naging puno ng ubas
at yung mga tao ay sanga na nakakabit sa kanya, no? At napakaganda nito mga kapatid kapag binasa natin yung ang mga ama ng simbahan, halimbawa si San Ambrosio, si Saint Ambrose, sinabi niya kung ang puno ng ubas ay kailangang gumapang, no, kasi 'di ba alam natin ang mga vines, lahat ng vines iba-iba namang klase yung vines sa Pilipinas, meron tayong mga patola, ampalaya, sitaw, no? Mga halamang gumagapang, kailangang may gagapangan. No? At kailangan may gagapangan siya at ito yung kahoy na gagapangan. Sabi ni San Ambrosio, si Jesucristo dahil ipinakilala niya yung sarili niyang vine, no? Puno ng ubas, kailangan may gapangan siya. At ano yung ginapangan niyang kahoy? At pinaliwanag dito ng mga ama ng simbahan, lalo na si San Ambrosio, na ang kahoy na ginapangan ng puno ng ubas ay yung krus. No? Kaya nga may makikita tayo mga larawan, kung magre-research tayo ng kaunti, merong larawan na si Jesucristo ay nakapako sa krus at may mga sanga siya, no? Na bilang puno ng ubas, no? At napakaganda na ito, pwede nating basahin, no? Itong mga bagay na ito dahil totoo naman sa puno ng ubas nanggagaling yung alak, no? Kasi walang alak kung walang puno ng ubas. At alam natin na ang dugo ni Jesucristo ay sinabi niyang ay sinisimbolo ng alak. Kaya sinabi niya ito ang aking dugo nung itinaas niya yung kopa ng alak. At alam natin nung nakapako sa Jesucristo sa krus, dumanak yung dugo niya. Lalo pa nga nung sinibat yung kanyang tagiliran, tumagas yung tubig, no, at yung dugo, no. Napakaganda nito. Ito yung background natin, no, na nakikita dito sa ating pinagninilayan, no. Ngayon, sabi rito na Jesucristo sa ikalawang bersikulo, sabi niya, lahat ng sanga na hindi nagbubunga ay inaalis, no. Ngunit ang bawat sanga na nagbubunga ay pinupungusan, pruning, no? Upang magbigay pa ito ng mas maraming bunga. No? Ang ibig sabihin dito sa ebanghelyo natin, merong dalawang uri ng sanga. No? Yung sanga na hindi nagbubunga, mamaya ipapaliwanag bakit hindi siya nagbubunga. Kasi maaring hindi na siya nakakabit doon sa puno ng ubas kay Jesucristo. Yung sanga naman, bakit siya nagbubunga? Kasi nakakabit siya kay Jesucristo. At ito mga kapatid, yung pagninilayan natin ngayon, yung buhay ko ba ay nakakabit kay Jesucristo? Meron ba akong ugnayan? At paano ko malalaman kung may kaugnayan ako kay Jesucristo? Makikita ito kung merong bunga sa buhay natin, no? Meron ngang nag-aral dito, no? Yung meron kasing Encyclopedia of Biblical Plants, no, by Nigel Hepper. Maganda yung sinabi niya rito, no, na makikita daw natin kung sino yung patay na sanga at yung sangang namumunga pagdating daw ng winter. Kasi dito sa atin walang winter, dalawa lang ang panahon sa atin halos, no? Tag-ulan at tag-init, no? Kahit nga tag-ulan, mainit pa rin. Pero sa kanila meron silang 4 seasons, no? Winter, spring, summer, and fall. At pagkatapos ng fall, no? Pagkatapos ng fall, haharvestin na nila lahat ng bunga ng ubas. Darating yung winter at pag winter namamatay ang lahat. No, hindi naman namamatay na talagang namatay kung hindi nalalagas yung mga dahon. At nakikita raw dito, sabi rito sa encyclopedia na ito, yung sanga na hindi nagbubunga, dito nalalaman daw nung may-ari ng puno ng ubas dahil ito ay natutuyo. No? Ito ay natutuyo sa panahon ng winter kaya inaalis at ginagawa na lang panggatong. Okay, ang napakaganda nito. Kaya nga, minsan, yung winter kasi ito yung taglamig, no? Isang mahirap na panahon. Paano ba natin malalaman na tayo ay nakakabit kay Jesucristo at nagbubunga? No, kung sa gitna ng mga suliranin, ng mga pagsubok, ng winter, no, ay buhay pa rin. Meron pa ring buhay yung pagkatao natin, no, yung pananampalataya natin. At makikita naman natin yung isang tao na na hindi nakakabit kay Jesucristo, sa pagdating ng pagsubok, siya ay tuyo, walang buhay. Pwede natin sabihin napakadaling bumigay, napakadaling sumuko, no?
At maganda yung isang sanga naman, sabi dito ng Hesukristo, kapag namumunga, kailangang pungusan. No? Naalala ko, nung bata ako, pinagbabakasyon kasi ako palagi pag summer, doon sa lolo ko sa Bulacan. No? Yung lolo ko, nagtatanim siya ng mga vine, no? Pero hindi ubas, yung vine, yung pakwan, yung kalabasa, kasi mga vine ito, isang family lang sila ng plant. Ngayon yung lolo ko, pagka nakita niya na yung tanim niya at nagsisimula ng mamunga, pinipili niya yung may pinakamaganda at malaking bunga. May mga sanga na merong mga bunga pero maliliit. Pinupungusan niya. Ito yung pruning, no? Tinatanggal niya yun. Nagtataka nga ako, bakit may bunga naman pero maliit nga lang. Bakit tinatanggal ng lolo ko? Pinaliwanag sa akin, ito pala ang principle ng mga farmer para raw mag-concentrate yung nutrients na tinatanggap ng halaman mula sa ugat doon sa mga bunga para malaki yung bunga, para matamis yung bunga. Kailangan putulin yung ibang sanga na hindi nagbubunga pero buhay na sanga hindi nagbubunga o may maliliit na bunga na para makonsentrate at makapag-produce ng masarap na bunga. At nung binabasa ko ito, ganun din pala ang ginagawa ng bayang Israel. Kailangan nilang i-discern, pwede nating sabihin, no? Kailangan nilang pagnilayan, ano ba yung aalisin kong sanga? Buhay pero walang bunga. O kaya naman, may bunga pero maliit na bunga at maasim na bunga. No, nakakaagaw lang ito ng sustansya para doon sa mga sanga na magbibigay ng masarap na bunga, kailangan putulin. At ito mga kapatid, yung buhay natin, no? Yung buhay natin parang ang etong vine, no? Na nakakabit kay Hesukristo. Pero may mga sanga sa buhay natin, pwede nating sabihin, na maaring nakakakuha lang ng sustansya, pero hindi nagbibigay ng matamis na bunga. No? Ibig sabihin, kumakalat lang yung energy natin, no? Nasisip-sip lang ng ibang sanga ng ating buhay, yung lakas natin, no, yung oras natin, pwede nating sabihin, no? Ganito, no? Naaalala ko yung yung isang tao, no, na ikwento sa akin. Gusto niya palagi siyang busy. Kaya sa lahat ng gabi ng linggo, palagi siyang merong tinatawag na night out, parang Monday video okay, Tuesday bowling, Wednesday Zumba, no? Thursday, hindi ko alam, parang club, parang bar, Friday ganito, Saturday ganito, Sunday ganito. No, ito yung pwede nating ihalimbawa, napakaraming sanga sa buhay niya, no? Na kumukuha ng oras niya, ng lakas niya, pero baka hindi nabibigyan ng sustansya yung sangang dapat pangalagaan. At pwede natin sabihin dito sa halimbawa na ito, maaring napapabayaan niya na yung pamilya niya. O maaring napapabayaan niya yung relasyon niya sa Diyos. No, dahil may mga ibang sanga na nakakaagaw ng sustansya. Kailangang discernment, kailangan ng pagdidesisyon, putulin na ito. Putulin na ito. Halimbawa, yung mga kaibigan na nagdadala sa atin sa kasalanan, yung mga kaibigan na umaagaw ng panahon natin na dapat ialay na lang natin sa pamilya o sa simbahan, no? O kaya yung mga gawain, no, na wala namang bunga, na kumukuha lang talaga ng lakas natin. Ang sinasabi na itong ebanghelyo sa atin, mga anak, no, sabi ni Jesucristo, kailangan nating magdesisyon, no? Totoo, may bunga. Pero para mas maging matamis yung bunga, kailangang mamili, kailangang putulin, no? Kasi hindi naman natin magagawa ang lahat. Hindi rin natin mapupuntahan ang lahat, no? Kailangang magdesisyon, no? Pwede nga natin itong ihalin tulad dun sa sinabi ni Jesucristo, eh. Ang sumusunod sa akin ay dumadaan sa makitid na daanan o sa maliit o makitid na pintuan, no? Hindi pwedeng yung mga sanga natin ay nakakalat, no? At kailangan nating magdesisyon. At ito mga kapatid ay mahalaga dahil dito natin mauunawaan itong ebanghelyong ipinahayag sa atin, no? Baka may mga bahagi ng buhay natin, no, na hindi naman talaga kailangan. Baka kailangan ng putulin. Totoo, pag pinutulan mo yung puno, nagdadagtayan, parang yung dugo yan, masakit, no? Pero kapag gumaling, no, nabibigyan ng sustansya yung mga sanga na dapat talaga magbigay ng matamis na bunga.
Totoo, pagka nagpaalam tayo sa mga gawain, sa mga kaibigan na nakakaagaw ng ng lakas, no, ng oras natin, medyo masakit, totoo. Pero ang sinasabi rito, huwag kang mag-alala. Kasi pag pinutol mo yan, yung bunga, no, nalalabas sa buhay mo mas matamis, no, mas malaki, no. Kaya nga palagi sa bayang Israel sa Biblia, kapag sinasabi rito yung bunga ng puno ng ubas palaging choice portion o choice grapes, ibig sabihin talagang pinili, no, pinili na siya yung lalago, na siya yung tatamis, no. Okay, ngayon pagpapatuloy tayo sa verse 3 naman, sinabi rito, kayo, sabi ni Jesucristo, kayo ay malinis na, ibig sabihin na pungusan na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo, no? At eto mga kapatid, maganda to dahil tayo ay nasa Bible Apostolate, yung mga iba rito nag-celebrate ng Word every week, no? Itong mga salitang naririnig natin, ito raw pala yung naglilinis. Pinag-uusapan natin kanina, discernment. Ano ba yung aalisin kong sanga sa buhay ko? Paano tayo matutulungan? Sabi rito ni Jesucristo sa pamamagitan ng mga salitang binanggit ko sa inyo. Kaya napakaganda, meron tayong Biblical Spirituality Weekly, meron pa kayong mga biblical Bible sharings, biblical activities sa parokya ninyo. Yung iba naman nagse-celebrate of the Word, no, nagpe-prepare ng salita ng Diyos para ipagdiwang. Itong mga salitang ito, hindi lang para pakinggan natin at magbigay ng konsolasyon sa atin. Minsan masasakit sila, sabi nga nung prayer ni Sister Belen kanina, no, na maging mababa sana yung loob namin para matulungan kami ng salita, makita kung paano kami namumunga o kung makita rin na hindi kami nagbubunga, sabi sa opening prayer natin. Dahil sa harapan ng salita ng Diyos, ipinapakita talaga kung ano yung dapat tabasin, kung ano yung dapat pungusin, no? Kaya nga yung salita ng Diyos, inihalin tulad sa espada ito eh, no? Halimbawa sa Ephesians chapter 6, lalo na sa verse 17, alam natin to mga kapatid, sabi ni San Pablo, clothe yourself with the armor of God, no? Carrying the weapons of light. Parang pinagbibihis, no, yung isang tao sumusunod kay Jesucristo ng bihis para sa labanan. At pinaliwanag doon yung iba't ibang bahagi at sinabi, the sword of the Spirit is the word of God. At ito yung maganda, no? Talagang espada siya. Natutulungan tayong pungusin yung mga hindi naman kailangan sa buhay natin, no, hindi nagbubunga, no, lalo na ron sa sulat sa mga Hebreyo, kapag binasa natin sa Hebreyo chapter 4 verses 12 to 13, sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay, no, at mas matalas pa sa espadang may dalawang talim, no, na kayang pumasok, no, doon sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. Ito raw yung salita ng Diyos, isang espada, no, no, at kaya niyang makita yung ating mga lihim na kaisipan at intensyon ng puso. Yung salita ng Diyos, kapag nasa harapan tayo ng salita ng Diyos, talaga naman pinupungusan tayo. Pero hindi para saktan tayo, no, kung hindi para tulungan tayo na alisin, no, pungusan, to prune, no, yung mga ibang sanga na hindi nagbubunga para makakonsentrate yung ating buhay doon sa sanga ng buhay natin na kailangang magbunga. Okay? Kaya ito yung sinasabi rito sa verse 3, no? Kaya maganda, nasa Bible Apostolate tayo, at least babad tayo sa salita ng Diyos, expose tayo every day. Natutulungan tayong mag-discern, no? Kaya nga minsan nakakaawa yung maraming tao na walang kaugnayan sa Diyos, hindi nakakapagnilay ng salita ng Diyos. Minsan napakahirap mamili. Napakahirap mamili kung ano yung iiwanan at kung ano yung pupuntahan. Kung ano yung hawak-hawak, hindi mabitawan, kaya hindi nakakatanggap ng regalo na galing sa Diyos. No? Kasi kapag nagbibigay ang Diyos ng biyaya o regalo, palaging may kapalit. Kailangan muna nating bitawan yung hawak ng ating mga kamay. No? Kasi paano natin sasaluhin yung biyaya na nanggagaling sa Diyos kung may iba tayong hawak sa ating mga kamay? Minsan sa kasakiman ng tao, gusto natin sa atin lahat eh. Makuha lahat, maabot lahat.
Pero sinasabi natin ebanghelyo na to, hindi. Kailangang mamili. Kailangang alisin yung iba at kailangang piliin, no, yung magbibigay ng bunga. Okay? Kaya nga pag magpapatuloy tayo dito sa ika-4, no, na bersikulo, sabi rito, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Abide, no? At dahil ang sanga ay hindi pwedeng mamunga kung siya ay hindi nananatili sa akin. At kayo rin ay ganun, no? Hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. At dito na naman, no? Ang ibig sabihin nitong abide sa Griego, ito yung menein, no? Meno. Hindi lang ito yung manatili kasama sa Jesucristo, hindi lang ito, ha. Ang ibig sabihin nitong salitang ito, maging bahagi. Maging bahagi, ibig sabihin kabahagi natin si Kristo sa buhay natin, nakapasok siya at nakapasok tayo sa buhay niya. Ito yung sinasabi rito, dahil ito lamang yung paraan para mamunga. Ibig sabihin, kaisa si Kristo. Ito nga yung inawit natin kanina, no? Manatili kay Jesucristo, manahan kay Jesucristo. No? Manahan kay Jesucristo, parang sinasabi sa atin ito, ano ba yung mga tahanan na pinapamalagian natin? Nagbibigay ba yun ng bunga? At inaanyayahan tayo ni Jesucristo, mamalagi ka sa akin. Ibig sabihin itong abide, manahan, mamalagi. Ibig sabihin, kung salita ng Diyos ay ating binabasa, pinagninilayan, palaging gawin, mamalagi. Yung panalangin, mamalagi. No? Ibig sabihin, hindi lang isang beses isang linggo. Pwedeng gawing araw-araw, pwedeng gawing ilang beses sa isang araw. Ito yung pamamalagi. No? At sinabi rito uli ni Jesucristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung sinong namamalagi sa akin at ako'y namamalagi sa kanya, ay magbubunga siya ng napakaraming bunga. Dahil hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At malakas itong salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan tayong mga tao, marami tayong pangarap sa buhay natin. Nais nating magbunga yung ating pagpupunyagi, yung ating mga ginagawa. Pero bandang huli, sinabi rito na Jesucristo, sige, may kakayanan ka, gawin mo yung sarili mong lakas, pero wag mong asahan na merong bunga. Kaya nga maraming tao pagkatapos ng pagpupunyagi sa buhay, parang bigo, no? Maraming nag-ipon ng salapi, pinag-aral yung mga anak nila, nag-abroad. May mga kakilala nga ako, nakakalungkot, no? Inubos nila yung buhay nila, 20 taon, 30 taon sa abroad, dahil akala nila ang bunga ay magkakaroon ng magandang buhay yung mga anak nila. Pero ang malungkot na nangyari, lumaki yung mga anak nila na walang magulang. At ano yung aasahan mo sa mga kabataan na lumaking walang magulang, kundi wasak yung buhay. So ang ibig sabihin, hindi naman masama na yung ginawa nila, ayun yung alam nila eh. Pero bandang huli, tinanong mo ba sa Panginoon? Ito ba yung kalooban ng Panginoon? Naiiwan mo yung mga anak mo para sa salapi. No? Kahit na para ang layunin ay para sa kanilang pag-aaral. Pero bandang huli yung mga bata, totoo, nag-aaral sila, may pera sila natatanggap, pero yung mahalaga, yung mga magulang nila, wala sa kanila. So, bandang huli, walang bunga, lumuluha itong mga taong ito, no? Nakakalungkot din, no? Nakakalungkot, no? Hindi naman natin sila pwedeng husgahan, pero ganun yung nangyayari, no? Yung iba naman naghahanap ng bunga sa mga iba't ibang relasyon, no? O kaya sa katanyagan, sa mga maraming bagay dito sa mundo. Pero sinasabi na Jesucristo, kung itong mga bagay dito sa mundo ay ginagawa natin na wala siya, hindi siya kasama, lahat ng ito ay walang bunga. Walang bunga. Pwede nating sabihin yung nangyari sa bayang Israel. No, iniwan nila ang Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ang naging bunga ay mapait, no, maasim, no, na ubas, no. Kaya nga sabi rito ni Jesucristo, pagpatuloy natin, no, sabi rito ni Jesucristo, no, itong mga bunga na ito yung pwede nating sabihin pag binasa natin yung Galatians, no, chapter 5 verses 22 to 23, ito yung mga bunga ng Espiritu Santo. At napakarami nito at napakaganda, no? Kayo na lang po yung maghanap, no, ng fruits of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Pero kapag pinag-uusapan yung to abide, ito ay relasyon, no? Makipagrelasyon kay Jesucristo. At ang prayer, yung panalangin, ang basic meaning nito ay relasyon. Kasi halimbawa isa lang yung
itinurong panalangin ni Jesucristo, ang itinuro niya ay Ama namin. So ibig sabihin, kahit siya, yung itinuro niyang panalangin ay panalangin ng isang relasyon, isang ugnayan. So parang sinasabi natin ng Ebanghelyo, gusto mo bang manatili sa akin? So manatili sa ugnayan sa akin sa pamamagitan ng panalangin. At isang araw darating yung mga bunga. Ngayon, pag magpapatuloy tayo, sabi sa verse 6, kung sino man ang hindi nananatili sa akin, siya ay puputulin at itatapon na parang isang sanga na natuyo, no, at kinuha at itinapon sa apoy at sinunog. Ito pala yung larawan, no, ng isang taong hindi nakaugnay kay Jesucristo, isang sangang tuyo. Isang sangang tuyo, ibig sabihin walang buhay. Yung sanga, hindi mo naman malalaman yang kung may buhay o wala eh. Pero kapag naputol yung sanga, ibig sabihin tuyo siya. Ang ibig sabihin, may mga tao na nagpapakitang buhay na buhay, pero baka wala namang buhay sa loob. No, baka madaling maputol, baka madaling bumagsak sa lupa, at baka madaling masunog. No? Ito ngang apoy dito, pinaliwanag nila, pwede nating sabihin, ito raw yung impyerno eh. Yung hiwalay kay Jesucristo, dito pa lang sa mundo, pwede mo nang maranasan daw ang impyerno. Para kang nag-aapoy, parang nagliliyab, maliit na problema, nagiging impyerno yung buhay. No? At ito yung sinasabi, dahil hindi nakaugnay kay Jesucristo. Pero sinabi rin, no, pero kung ikaw ay mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa iyo. At ito maganda mga kapatid dahil marami tayong activities, no? Sa YouTube natin, channel, saka sa Facebook page, meron tayong mga daily reflection, no? At meron tayong biblical spirituality, may program pa sa Veritas, ang Bible Apostolate, ang Biblia ngayon. Napakaraming salita na pwedeng manatili sa atin. At ito rin yung paraan para manatili tayo sa Diyos. Pero sinabi rito na Jesucristo, hingin nyo kung ano man ang ibig nyo at ipagkakaloob ito. Napakaganda nito. Kung may ugnayan kay Jesucristo, hihingin natin ang ibig natin. Ang kailangan natin ay ibibigay ng Diyos. So ulitin natin, ibibigay ng Diyos yung kailangan natin. Pero maaring hindi yung gusto natin. Pinag-uusapan nga natin yung panalangin, palaging merong tatlong sagot sa panalangin. No? Oo, dahil makakabuti, hindi. Dahil makakasama, maghintay. No? Dahil itinakda na ng Panginoon at alam niya na yung ating kailangan. Kaya nga sabi rito, hingin ninyo yung gusto ninyo, yung kailangan ninyo at ibibigay sa inyo. No? At pag sabi, yung huling-huling versikulo sabi rito, at dahil dito, luluwalhatiin ang aking Ama dahil sa mga bunga na makikita sa inyo. No? Ang ibig sabihin dito mga kapatid, kung magbunga man tayo, yung bunga ay hindi para sa atin. Yung bungang matamis ay para ialay sa ibang tao. No? Yung puno naman, nagbubunga siya hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para ron sa mga kukuha ng bunga. Kaya nga tayo gustong pagbungahin ng Diyos dahil may mga tao sa paligid natin, mga anak, mga estudyante, kapitbahay, kasama sa parokya, no, magulang, nag-aantay sila ng matamis na bunga. No? Ayaw nila nung maasim, ayaw nila nung mapait. No? Kaya nga minsan malalaman natin daw kung meron tayong bunga. Kapag dumarating pa lang tayo, matamis na yung ngiti ng mga tao. Dahil matamis yung bungang ibinibigay natin. No? Nasabi rito ng Panginoon. No? Kaya nga, dahil dito, naluluwalhati ng mga tao ang Diyos dahil sa bunga sa ating buhay. No? Kaya nga, sa panalangin natin na Ama namin, di ba anong sabi ron? Hallowed be thy name. Pabanalin ang pangalan mo, ibig sabihin noon, purihin yung pangalan mo. Bakit? Dahil yung kalooban mo ay nangyayari. Nakakakita ang mga tao ng bunga. No? Kaya nga, kung tatapusin na natin to, si Jesucristo ang puno ng ubas, no? Dahil siya yung nagbigay ng kanyang dugo. No? Alam kasi natin ang puno ng ubas ang pinanggagalingan ng alak. No? Kung yung bunga, yung ubas ay maasim at mapait, pinag-usapan natin kanina, simbolo ito ng kasalanan ng paglayo sa Diyos. Kaya nga maalala ninyo sa krus, anong nangyari? Nung sinabi ni Jesucristo na uuhaw ako, pinainom siya ng maasim na alak. No? At ayun ay simbolo ng kasalanan ng tao. Pwede natin sabihin, simbolo ng kasalanan natin. Tinikman ni Jesucristo sa krus. Pero sa krus din, ibinigay niya yung matamis na alak. No? At ito yung kanyang dugo. No? Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa
Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verse 56, kung sino ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo, nananatili ako sa kanya at yung taong iyon ay nananatili sa akin. No? Kaya mga kapatid, itong ebanghelyong ito ay nakaugnay din sa Eukaristiya. No? Sa tuwing tumatanggap tayo ng Eukaristiya, katawan at dugo ni Jesucristo, no, bilang tayo sa Kanya. Kaya nga communion nagiging bahagi tayo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya mga kapatid, ito yung ating pinagdinilayan ngayon. No, totoo, minsan maasim yung bunga na ibinibigay natin. Ito yung natikman ni Jesucristo sa krus. Pero ang ganti niya pa rin ay matamis na alak. No? No? Matamis na alak. Kaya nga ang unang ginawa niyang himala sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 2, ay yung tubig na matabang ay ginawa niyang alak, naging alak, para yung kasalan ay magkaroon ng pagdiriwang. Totoo, maasim ang buhay natin, mapait minsan sa kamalian natin at kasalanan. Pero ngayon sinasabi ng Panginoon, dahil ako ang puno ng ubas, pwede kong gumawa ng matamis na alak. No, para yung buhay natin ay hindi buhay ng kalungkutan, kung hindi buhay ng pagdiriwang. No? Ngayon mga kapatid, tayo ay papasok na sa ating pagbabahagi, no? Ang unang magbabahagi po ay ang ating kapatid na si Elson Tolentino, no? Sige po, Elson, pwede na po tayong magbahagi. Hello po sa inyo pong lahat. Hello po, Father. So, sa akin pong pagbabahagi po dito sa atin pong pinagnilayan sa Ebanghelyo ni San Juan, yung mabuting bunga ng ubas. Sa aking experience po, sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos sa komunidad, marami po akong mga na-realize sa aking sarili. Kasi noong una, sabi ko nga, parang hindi to bagay sa akin. So dito ko po diniscern sa aking sarili na ito pala yung mga salita ng Diyos ay nagbigay ng daan sa aking buhay sa pagbabago. Kasi noong una, marami talaga akong mga barkada na umiinom, puro ano lang, puro sarap lang sa buhay. At dito ko rin nakita yung na-encounter ko ang Panginoon sa kanyang mga salita. Nung dumating po ito sa buhay ko, noong una parang hindi ko talaga siya sineryoso. Kumbaga parang ano lang, parang unti-unti. So dito po ngayon sa aming parokya, dumarami po yung mga sumasali, lalo po sa mga bawat grupo ng mga evangelizer sa San Ildefonso Paris. So, dito ko po naramdaman yung salita niya na napagkagaan sa sarili mo at nakapagbahagi ka ng uh, pag-asa doon sa mga tao na kala nila wala nang pagbabago, wala nang pag-asa. Pero nung narinig nila yung salita ng Diyos, doon sila nagkaroon ng pag-asa na ganito pala, no? Ganito pala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kahit na marami kang pinagdaanan ng mga problema, pero ang Diyos ay hindi siya sumusuko para tulungan kanya. Lubang ka man dun sa makitid na mga pagsubok, ang Diyos ay laging nagpapadala siya ng mga instrumento. So, yun nga po sa mga Bible group namin, nakakataba ng puso kasi marami po mga testimony na yung salita ng Diyos, yun din ang nagbago sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila. So, sa akin ito po yung aking pinaka-reflection po.
Yan lang po. Salamat. Salamat, Brother Elson. Ngayon, magbibigay pa tayo ng pagkakataon sa isa pa, no? Kung sino man nais magbahagi, no? Pwede siyang mag-unmute dito sa Zoom at maari po siyang magbigay ng kanyang karanasan patungkol dito sa salitang ating pinagnilayan. Hello po, Father. Sige, pakilala ka. Rinig po ba? Opo, Ako po pakilala ka. si Brother G from Sacred Heart, Mandaluyong. So, salamat, Father, sa pagbabahagi ng mga reflection sa darating na linggo. May babahagi ko lang po yung pagiging connected kay Jesus, no? Yun, natutuhan ko po sa pagpapahayag niyo po kanina, yung tayo ba ay nakakabit tunay na sa tunay na puno ng ubas, no, which is kay Jesus Christ. Maganda po kasing pagnilayan na sa kabila ng pagsubok, hindi lang po sa parokya, no, pati sa mga personal nating pamumuhay na tayo po ay nahihirapan, lalo gayon din po sa pagpapalakad ng ministry, no, nagkakaroon tayo ng struggle. Dumarating po sa point, um, lalo po sa akin personally, dumarating sa point na parang gusto ko nang i-give up. Pero nung narinig ko po yung inyong reflection kanina, no, nagkaroon po ako na-enlighten ako na hindi dapat basta sumuko, hindi dapat basta bumitaw dahil may gayang mga po nang nabanggit kanina, may asim at may darating na mas masarap o mas matamis pa na mangyayari. Ayun din, natutuhan ko din na hindi dapat matakot magsakripisyo, no? May mga pagkakataon na gaya niyan, yung mga barkada, sa sacrifice natin para makapag-serve, lalo po sa age namin as a young adult, young professional, na nagkakaroon ng time na gumimik, no, magpakasaya, pero dapat mas ilaan pa pala yung oras sa paglilingkod, no? Then yung huli, para mapanatili yung ugnayan natin kay Jesus, siguro naisip kong paraan is magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa pamamagitan ng sakramento, no? Sakramento ng pagbabalik loob at yung sa Eucharistia po, na mapanatili natin ang ating sarili sa grasya ng kabanalan. Yun lang po, maraming salamat. Salamat, G. Okay, ngayon po papunta na tayo sa paglalagom sa summary, Sister Lacis. Yes, so maraming salamat po, Father Ado, at sa lahat ng mga Bible coordinators at sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay po sa atin po sa Zoom at sa Facebook. Ang ating pong inaaral ngayon at pinagnilayan ngayon ay isang malaking tulong sa atin dahil hinihalintulad po tayo sa isang halaman. At alam natin, pag tayo ay nakikita ang mga halaman, nakikita natin na buhay ang isang lugar, na ang tao na may-ari ng halaman ay magaling magtanim at magpalago. So, Father Ado started in his explanation about Israel as the vineyard. Sa una, no, pwede natin sabihin, ang lahat ang kayang gawin ng Diyos, ginawa niya. But in the end, what He did is to send His only begotten Son. Kaya sinabi ni Father na Jesus, with His incarnation, He became united to us. And we became united to God. Kaya ito po yung kagandahan ng misteryo ng incarnation of the Son of God. At nakita natin din, sabi ni Father Ado, na nagagapangan po sa cross ayon sa sinabi ni St. Ambrose. Bilang puno ng ubas, siya din ay kailangan merong pong
pwede natin sabihin patungan. Sino po yun? Ano po yun? Ang banal na krus. At kaya bumuhos po yung dugo ni Jesus para makaroon tayo ng buhay. Siya po yung pwede natin sabihin pinaka-nutrient ng buhay ng isang Kristiyano, ang dugo ni Kristo. At sa mga sharings po o especially sa mga day-to-day stories na kinuwento po ni Father Ado sa kanyang explanation, nakita natin no, na madali talaga bumigay at sumuko ang tao kapag hindi tayo kasama si Jesus. At that's why sa ang kanyang invitation na to concentrate, no? Concentrate and discern ang mga nutrients na galing kay Jesus, na galing sa buhay espiritual, sa mga bagay na kailangan natin, no? Hindi lamang sa buhay na ito, kundi po sa darating na buhay pag tayo ay makakasama po sa Panginoon. So we need to concentrate the nutrients to those who are giving fruit, to the things that can bear fruit in us. Kasi kung hindi, buhay tayo pero hindi nagbibigay ng bunga o pangit ang bungang ito, ang mga iba't iba mga sanga natin. So, kailangan isang salita no, na binabaon po natin, I think sa gabing ito, ay ang salitang discernment. No, isang discernment na hindi pwede yung ibang tao magdi-discern para sa atin. Ako mismo, kailangan ko malaman kung ano po talaga ang kailangan kong gawin. Siyempre, gusto natin na sasabihin ng Diyos, ito lang dapat mong gawin. Minsan sinasabi natin niya step by step, pero ayaw natin sundin. So, masakit, sabi ni Father, pero kailangan. Dahil may mga gawain na walang bunga, we need to decide na hindi po talaga madali putulin, pero kailangan pinipilit, no? Pipilitin natin putulin, no? And how can we do this? Through the Word of God, especially with what He said in the Hebrews chapter 4, verse 12 to 13. And two things, no? The verb abide from the word or the Greek verb menu, that is maging bahagi, mamalagi ka sa akin, dahil ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na vision, ano po talagang kahalagahan sa buhay. At huli po, kailangan po natin din na makita na ang bunga na ibibigay natin ay others will profit from it, not only us, and will glorify the Lord in heaven through the things that they see in us, sa mga katangian na nakikita nila sa atin. So, as he ended, he said, the Lord can change everything, no? Even we can say through the sacrament of the Eucharist, he changed the wine and bread into his own body. So he can change also the realities of our life, as he did in the life of Brother Elson, as he was sharing that sa daan ng pagbabago, paano po niya na-encounter ang Panginoon sa buhay niya, na dahan-dahan, no? Pero andyan pa rin, nag-persevere po siya. At ganon din po si Brother Joji, na sana po tayo lahat ay katulad po sa kanya, kahit isang kabataan, siya'y naglilingkod sa Diyos at nagsasakripisyo para lagi pong matibay ang kaugnayan po niya kay Jesus sa pamagitan din ng mga sakramento. Maraming salamat. Salamat, Sister Lacey. Ngayon po tayo ay magtataas ng ating mga panalangin sa Panginoon. Sino man ang nais magtaas ng panalangin, mag-unmute at sama-sama po tayong tutugon. Panginoong Hesus, kami ay lumalapit sa iyo. Pinapanalangin namin ang bawat isa sa amin na manatiling nakaugat sa iyo. Na manatili sa iyo, Panginoon, upang kami mamunga tulad ng nais mo. Panginoon,
Samahan mo po kami sa aming pagpapahayag ng iyong salita upang kami maging instrumento na mamunga rin ng aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan niyo po sana kami ng karunungan para malaman po namin kung ano po yung mga sanga na kailangan po naming bitawan. Panginoon, tulungan niyo kami at gabayan para mabigyan namin ng papuri ang iyong pangalan. Nanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo po ang aming laging maging gabay at aglaw upang kami po ay manatili sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin. Brother Elson, sige. Panginoon, lagi niyo po kami bigyan ng liwanag sa pamamagitan ng iyong mga salita na patuloy po namin ihasik sa inyong ubasan upang ang mga iba namin mga kapatid ay maging liwanag din sa ibang mga pamilya, sa komunidad at sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, itataas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga nakatago sa aming mga kalooban na ikaw lamang ang nakakaalam. Sa pamagitan ng panalangin, itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon, bago po ang pagbabasbas, may mga few announcements tayo from Tere. Yes po, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Una po, nais po namin pasalamatan yung umattend po sa ating monthly formation and meeting nung nakaraang Sabado. So maraming salamat po kay Father Adonis dahil marami po tayo natutunan. At dahil po doon, iniimbitahan po namin muli kayo sa susunod po na buwan na ating monthly formation and meeting. Next month po, hindi na po tayo, sa ibang location na po tayo. Doon na po tayo sa SM Mega Mall, sa E-Hub, fifth floor, katabi po ng the Eucharistic Chapel of the Lord. Ayan po. So, dito po, hindi lang po mga Bible coordinators, pati na rin po ang iba na gusto pong sumali para mas magkaroon po ng bagong kaalaman at maintindihan po kung paano po ang Ministry of Biblical Apostolate ay kumikilos para po sa ating evangelisasyon. Ayan po. And also, nire-remind po ulit para sa mga Bible coordinators ang ating Biblical Annual Retreat sa Antipolo. So, darating po na July 19 to 21. Ayan po. So, ito po ay magsisimula ng Friday, 6 p.m. hanggang Sunday po ng lunch. Ayan po. So, i-message nyo na po ang inyong mga Bible coordinators sa Sister Laces para po sa pagpapareserve po ng inyong slot. Ayun lang po. And muli, mag-invite pa rin po tayo sa ating weekly na Tuesday Biblical Spirituality. Ayun lang po. Maraming salamat. Salamat, Tere. Ngayon po, nais ko lang i-announce para sa inyong lahat no na si Sister Laces Navarro po ay inappoint na no ni Cardinal Advincula as Assistant Minister no, ng Biblical Apostolate. Palakpakan natin si Sister Laces. Okay? Kaya marami na lalong trabaho si Sister Laces. Okay. Ngayon po, itong mga pinagninilayan natin tuwing biblical spirituality, huwag kayong mahiyang gamitin, no? Kung meron kayong mga Bible sharing sa inyong mga parokya, mga lectors commentators na gustong magbahagi nung Sunday Gospel, o kaya kahit sa inyong kaibigan, sa pamilya, sa mga anak, pwede pong pag-usapan. Huwag kayong hindi nyo na kailangan magpaalam sa akin, no? Okay po, sige, magkikita-kita tayo sa susunod na Martes
no? At ipanalangin po natin ang isa't isa. Ngayon po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at mamalagi, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening, everyone. Sa Diyos. Good evening po, Po. Pastor. Father. God bless you po. Thank you, Thank you Father. po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po, Father. Salamat